Sa panahong ang kababaihan ay nakatali sa tahanan at walang papel sa digmaan, isang matapang na babae ang lumabas sa anino ng kasaysayan upang ipaglaban ang kalayaan. Siya, si Maria Josefa Gabriela Silang, ang unang babaeng general sa Pilipinas. Ipinanganak noong Marso 11, 1731 sa Santa, Ilocos Sur. Si Gabriela ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay isang magsasaka mula sa Ilocos, habang ang kanyang ina ay mula sa Abra. Sa hindi tiyak na dahilan, maagang nawalay si Gabriela sa kanyang mga magulang at inampon ng isang pari na nagngangalang Padre Tomas Milan. Sa edad na 20, napilitan siyang ipakasal sa isang mayamang matanda, ngunit kalaunan ay nabalo siya. Iniwan sa kanya ang malaking yaman ng kanyang yumaong asawa. Ngunit hindi kayamanan ang kanyang hinangad, kundi isang panibagong layunin sa buhay. Dito niya nakilala si Diego Silang, isang makisig, matapang at makabayang binata na lumalaban sa pang-aapi ng mga Kastila. 5 taon siyang niligawan ni Diego bago niya tuluyang tinanggap ang pag-ibig nito. Noon, ang mga Ilocano ay dumaranas ng matinding paghihirap sa kamay ng mga Kastila, pinagtatrabaho ng sapilitan at pinapatawan ng matataas na buwis. Si Diego ang naging leader ng pag-aalsa laban sa mga Kastila sa Ilocos. Hindi siya nag-iisa sa laban sapagkat lagi niyang kasakasama si Gabriela sa bawat digmaan. Subalit, isang masakit na trahedya ang dumating nang ipapatay ng mga Kastila si Diego Silang. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng matinding dalamhati kay Gabriela, ngunit hindi siya nagpatinag sa lungkot. Sa halip, itinuloy niya ang nasimulang laban ng kanyang asawa. Matapos ang pagkamatay ni Diego, tumakas si Gabriela kasama ang kanyang mga kasamahan patungong Abra upang muling magtipon ng puwersa. Hindi siya nagpatinag sa takot. Sa halip, tinanggap niya ang hamon ng digmaan bilang kanyang sariling laban. Siya mismo ang sumakay sa kabayong ginamit ni Diego at pinamunuan ang kanyang hukbo bilang isang tunay na general. Sa loob ng maikling panahon, nakapagtipon siya ng hukbo mula sa mga naninirahan sa kabundukan ng Abra. Naging inspirasyon siya ng marami at pinamunuan niya ang pagsalakay sa Vigan noong Setyembre 10, 1763. Subalit, hindi naging patas ang laban. Ang kanyang 2,000 mandirigma ay hinarap ng 6,000 sundalong Kastila. Sa kabila ng matinding depensa, napilitan siyang umatras kasama ang ilang natitirang tauhan. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagtago sa kabundukan ng Abra, ngunit hindi nagtagal, natuntun sila ng mga Kastila sa pamumuno ni Don Manuel de Arza. Isa-isa nilang binitay ang kanyang mga sundalo mula sa bayan ng Candon hanggang Bantay. Bilang panghuli at pinakamahalagang tagumpay ng mga mananakop, ipinahayag na si Gabriela Silang ay bibitayin sa publiko bilang babala sa sinumang lalaban sa kanilang pamamahala. Sa kabila ng lahat, kalmado at buong tapang niyang hinarap ang kanyang kamatayan noong Setyembre 20, 1763. At dito natapos ang buhay ng isang magiting na babaeng mandirigma. Ngunit ang kanyang kwento ay nanatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Hanggang ngayon, si Gabriela Silang ay isang simbolo ng tapang, paglaban at pagmamahal sa bayan.